Magandang gabi sa ating lahat at magandang umaga naman diyan sa USA. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon at patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita. Ito po ay ang ating pong devotional episode at ang title po natin ay He Holds Our Hand. Yan. Hinahawakan niya. Inaalalayan tayo ng kanyang mga kamay. Basahin po natin ang sinasabi sa Isaiah chapter 41 verse 8 to 13. Ang sabi dito ay, pero ikaw, Israel, na aking likod at pinili na mula sa lahi ni Abraham, na aking kaibigan. Tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi itinakwil. Huwag kang mangamba dahil ako, ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa mamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. At sa lumang salin, yung verse 10, ay ganito po magkakasalin, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yan po ay salin mula sa Ang Biblia. At balik po tayo sa ASD, yung ang salita ng Diyos version, verse 11. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. Tuloy po tayo sa verse 12. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Sabi po ng talata sa verse 13, huwag daw po tayong matakot. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Maraming Diyos, salamat po sa araw o sa gabi mong ito. Kayo po patuloy na maitaas sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Kayo pong magpaunawa sa amin ng kahulugan ng mga salitang ito, pagpatuloy na magamit sa aming pang-araw-araw na mamumuhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sabi diyan, huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Ating pong pakaisipin ng mga ilang katanungan. No? Ang tanong dito ay, pakaisipin, ano ba ang ating mga kinakatakutan? Ano ba ang ating mga pinangangambahan sa buhay? Sabi nga po ng ilang mga dalubhasa, madalas daw ang pinangangambahan ng mga tao, kinakatakutan, ay yung mga nakaraan at yung mga darating pa sa kasalukuyan. Yan ang madalas nating nagiging dahilan kaya tayo natatakot. At ang tanging paraan upang hindi daw matakot ay ang pagdidisiplina ng ating isipan. Nagbibigay ng mungkahi ang Biblia upang patuloy nating itong masugpo. Ang tao kasi ay likas sa mga tao talaga ang natatakot at yung sabi nga sa English ay mayroong distress, no? Distress at kung ating pong babaybayin ang kasaysayan ng Israel, puno-puno pa sila ng mga kalaban. At kung kayo po ang nasa sitwasyon ng mga Israelita sa panahon po ni David, talagang matatakot po kayo dahil napakarami pong mga kalaban ang nakapaligid po sa kanila, nakaamba na sila po ay sakupin. At talagang doon kapag nagkaroon ng digmaan, maaaring mawalan ng pagkain, mawalan ng tubig, o maaaring sila po ay alipinin ng mga bayan o mga bansang nakasakop po sa kanila. At napakahalaga po na disiplinahin natin ang ating mga isipan. At isa sa mga karakter o pag-uugali na dapat nating pulutin sa mga Israelita ay yung sila ay umaasa
sa salita ng Diyos. Sapagkat Diyos din mismo ang nagbigay ng solusyon kung paano sila hindi matatakot. At yun, marami kasi sa mga takot natin ay, yun nga, sabi ko kanina, ang mga kinakatakutan natin ay yung mga nakaraan. Example po niyan ay si Jacob. No? Si Jacob po ay, kung uungkatin po natin yung ginawa ni Jacob sa kapatid niyang si Esau, ay talagang kahit sino magagalit. Dahil inagaw po ni Jacob yung masama yung ginawa niya sa kapatid niya, na inagaw niya yung pagkapanganay at binantaan siya nito na papatayin. Kaya naman siya po ay lumayo, tumakas. At kung ating pong hihimay-himayin yung istorya o nanamnamin yung istorya, gumawa po ng paraan si Jacob nung time na makikipagkita siya, no, sa kuya niyang si Esau, sa kapatid niyang si Esau. Ang ginawa po niya, hinati po niya sa hindi ko na, nakalimutan ko yung pangkat eh. Basta hinati sa pangkat yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga angkan, at, at sabi niya, ako sakaling mapatay yung kalahati, may mga matitira pang kalahati. So yun, yun po yung kanyang ginawa. Pero nung nakita na po sila ni Esau, hindi naman po nangyari yung mga iniisip niya, kundi sila po ay pinagtaan po siya ni Esau ng kabaitan. O isaw, tawag natin yung isaw, yung parang barbecue. Pero Esau po, ang bigkas po namin diyan, Esau, ang kanyang kuya. Ayan. So maraming mga takot na gawa lamang ng ating mga isipan. At di lamang yon, kung maalala rin nyo yung isang example o halimbawa nung kay Jesus Christ. Minsan na ang mga alagad ay nasa ilog. At tapos nung time na yon ay bumabagyo, malakas ang bagyo, sila po ay talagang takot na takot. At nakapokus po sila sa bagyo, sa hangin. Pero nung ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanila, hindi yung kanilang focus doon sa bagyo ay nawala. Na-focus sila doon sa pagdating ng Panginoong Hesus. At inakala pa nila na ang Panginoong Hesus ay isang multo. So maraming mga imahe, maraming ang nagagawa ng ating isipan na kung saan ay tayo po ay natatakot. Diba? Sabi diyan, imahinasyon ng masamang ginawa sa nakaraan o di kaya ang multo ng sariling atraso. At di lamang yon ay isa pa yung pinaglalaroan ng guni-guni at iniisip na totoong nangyayari. Siguro may ilan sa inyo naka-experience na sa maglaro ng virtual o VR. Yan, sa Lucky Chinatown po, mayroon po doong virtual na kapag inyo pong sinuot yung gadget po nila, makikita po niyo yung mga hindi nyo, yung parang totoo, no? Parang ando po kayo sa scenario na yon. So yon, gusto ko lang tukuyin na kaya tayong paglaruan ng ating mga guni-guni, ng ating mga iniisip, at parang totoong nangyayari. Kasi ganun po makapangyarihan ng ating isipan. Ayan. So makikita din natin na ang pinapayo sa atin na huwag tayo masyadong mag-isip, bagkus disiplinahin natin ang ating isipan. At yun ang ating dapat gawin upang hindi tayo matakot. Kasi alam naman natin ang kaaway, ang kanya pong pinaka-product ay pahinain ang ating kalooban. Meron nga pong isang alamat, meron siyang mga sales lady o salesman, yung si Satanas. Tapos yung kanyang meron siyang mga binibenta, nagbibili. Tapos meron doon isang product na kung saan, masabi doon sa product na yon, hindi ipinagbibili. Hindi ipinagbibili. Hindi na nangimi yung mga tauhan niya magtanong sa kanya, na sabi, Panginoong Satanas, bakit po hindi niyo po pinagbibili itong bagay na to? Nasagot niya, kasi yung ganito yan, lahat mabibili nyo, o mabibili ng mga customer, maliban lang sa bagay na yan. Kasi yung bagay na yan, napakahalaga sa akin. Dahil yan yung ginagamit ko para pahinain ang kalooban ng mga
Kristiyano. So madaling salita, kasi pwede mo namang hayaan sila mag-Bible study, hayaan mo sila mag-worship, hayaan mo silang magsama-sama magkakapatiran, pero ang pinakamadaling produkto na puwedeng isaksak sa atin ng kaaway o ni Satanas ay ang pahinain ng ating kalooban. Kung titingin po tayo sa paligid, napakarami pong nakapanghihina ng kalooban. Lalo na ngayon COVID-19, kahit mayroon pang vaccine, mayroon ng antidotes para diyan, ay marami pa rin tayong pinapangambahan, marami pa rin tayong imahinasyon, marami pa nakaka-discourage sa paligid. Ang solusyon talaga diyan ay lagi nating isipin ang salita ng Panginoong Diyos. Yung kaya ng payo sa atin, huwag tayong masyadong mag-isip, bagkus disiplinahin natin ang ating isipan. Huwag mag-isip ng mga nakakatakot. Kaya naman ngayon nga COVID-19, yung COVID vaccine na pinopromote ng ating gobyerno, kaya may mga nagbabalita na ito daw yung side effect. Meron naman nagbabalita na ito naman daw yung side effect. Yung parang positive sa isa naman ay negative. So, nasa ating isipan kung ano ating pipiliin. At syempre, lagi pa rin tayong umasa sa salita ng Diyos at sa mga kanyang mga pinagkatiwalaan. At yung mga dalubhasa sa paggawa ng gamot na yan, dapat nating magtiwala tayo kung ano yung pinagkaloob ng Diyos. Ayan. So, isipin natin ang Panginoon, manatiling nagtitiwala sa Kanya. Sabi niya sa verse 13 kanina, verse 10, balikan po natin verse 10 kanina. Ayan, tas tayo. Ayan, sabi sa verse 10 ay, o sa lubang salin, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. So, liwanagin pa natin yung verse na yan. Aalalayan ka o aalalayan tayo ng kamay ng Panginoong Diyos. Ang kamay po ng Panginoon, kung gusto po natin maintindihan yung kamay ng Panginoon, ang pinakamaganda pong paliwanag dyan yung kantang Lead Me Lord. Sabi sa kantang Lead Me Lord, lead me Lord, lead me by the hand, and make me face the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me Lord, lead me all my life. Sabi doon sa kanta. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and basta yun sabi doon sa kanta. Take my arms and let me show the way. Show the way to live inside your love. Lead me Lord, lead me all my life. Dapat kinantanong natin, no? Pero yon, kung doon po nakapaloob kung gaano po makapangyarihan ang salita ng Panginoong Diyos. Kung paano niya tayo ginagabayan. No? Doon pa lang sinasabi doon, paulit-ulit niya sinasabi, huwag kang matakot. Paulit-ulit yun. Yun po yung pinaka-antidote na sinasabi niya, yung word of antidote niya para sa atin, na huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Kasi nakaalalay ang kanyang kamay. Hindi sinabing kaliwang kamay, kundi kanang kamay. Kasi sa mga Israelita, sa mga Middle East, ang kanang kamay ay maganda ang kahulugan. Pag ang kaliwa, hindi maganda sa kanila ang kahulugan. Pero hindi sa mga Pilipino, sabi nun, sa Pilipino, nangangaliwa ka na naman, di ba? O lagi ka lang tumuon sa kanan. Ganun yung mga sinasabi ng mga matatanda sa atin. So, yung kanang kamay ay nagdadala kung saan sa tamang katwiran, sa tamang landas na patungo sa Panginoong Diyos. Balikan natin kanina, nadaanan natin yan, kinakatakutan, multo ng sariling atraso, imahinasyon ng masasamang ginawa sa nakaraan, pinaglalaruan ng guni-guni at iniisip na totoong nangyari. Huwag masyadong mag-isip, pagkos disiplinahin ang isip. At ano pa sabi? Huwag mag-isip ng mga nakakatakot.
at isipin mo ang Panginoon Diyos, manatiling nagtitiwala sa Kanya. Saan po? Sa Kanyang mga salita. Ang question dito, paano tayo magtitiwala sa Kanyang salita kung tayo naman ay walang gana sa pagbabasa ng Biblia o pagbabasa ng banal na kasulatan. At akala natin, kapag nagbasa na tayo ng Our Daily Bread, nakapag-devotion na tayo. Akala natin kapag nakapagbasa na tayo ng isang verse sa Facebook na pinost, akala natin nakapag-devotion na tayo. So, pakalalimin po natin ang pag-devotion. Pwede po nating maraming paraan ang devotion. Devotion po ay hindi na pagbabasa ng Biblia, kundi pag may memorize o memorization ng mga salita na nakasaad doon. At may mga step po yan na ginagawa. At kung gusto niyo po pong lumalim sa pag-aaral ng Bible devotion, matin po kayo ng mga devotional educational method na ginagawa sa mga churches. At bawat churches, alam ko may kanya-kanyang pamamaraan para magkaroon ng devotion. Ang pag-aaral ng Biblia, may kanya-kanya silang pamamaraan. Ayan. Okay. Ano pa? Ugaliing magpasalamat. Sa prayer, ugaliin natin, lagi nating mag-iugali ang magpasalamat sa Panginoon. Wag lagi yung supplication. Kung sa supplication, lagi kang humihingi. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, wala na kayong bigas. Lord, wala na akong pambayad sa Bombay. O Lord, wala na akong wala na akong pambili ng gamot. Kasi pag yung mga prayer natin, lagi tayong may supplication, ay sabihin, talaga nangangamba ka, nag-worry ka. Pero lagi mong isipin, bilangin yung pagkapala ng Panginoong Diyos, ipagpasalamat mo yun, nakakapayapa ng kalooban. Yung mga simpleng bagay lamang, mga positive na nangyari sa buhay mo, pwede na yung isipin mo at pagpasalamat sa Panginoon. Ano yung mga example na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? Yung wala kang sakit, no? Ikaw ay walang sakit na kung saan na gumagastos ng daang-daang libo o milyon-milyon, no? So yun, yung mga dapat natin ipagpasalamat. Kumakain tayo ng sapat naman sa araw na to, di ba? Ayan. So marami tayong problema na hindi naman talaga problema. May mga problema na hindi natin na kinakaharap natin pero talagang hindi natin kaya o hindi natin kasama ang Panginoon. Kaya lagi sinasabi, huwag tayong matakot. May mga isinulat ako dito na solution. No? Ayon sa talata na ating binasa kanina na Isaiah 41 verse 8 to 13. Sabi dito ay, ang purpose ng talata is, sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin na gusto niyang patahimikin tayo sa mga takot na nadarama natin. Gusto ng Panginoong Diyos tayo ay palakasin ang ating pananampalataya. At gusto ng Panginoong Diyos makita natin na siyang nagtutusto sa ating mga pangangailangan. At gusto niyang sabihin sa atin na nariyan ang kanyang mga salita na dapat nating panghawakan. Yan. And then, andyan siya para tayo ay bigyan ng payo sa mga problemang ating kinakaharap. At nariyan din siya upang tayo ay aliwin sa mga hinagpis na ating dinadanas. At nariyan din ang Panginoon Diyos upang ating sandalan sa panahon ng problema. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago at Diyos natin ay laging nangungusap sa atin. Kaya tayo po ay laging manalangin sa Kanya. Yun ang dapat natin gawin. Tandaan natin na ang mga kaaway na yan ay kung malakas silang sumigaw ngayon, napakalakas sa kanilang mga sandata para tayo ay sa tingin natin kaya tayong gapiin yung kanilang mga high-tech na panlaban sa atin ay nag-i-improve o nag-e-evolve yung mga kasandata na yan ay tandaan natin ng Diyos natin ang siyang pinakamakapangyarihan. Bali wala lahat ng mga yan. Lahat ng sumisigaw
magiging ipis na lamang ang kanilang mga pagsigaw at yung mga maaaring yung mga nagyayabang, no, magiging balewala lang yan sa harapan ng Panginoon. Sabi nga nung sikat na ano, they are nothing, no? Wala silang kabuluhan sa harap ng Panginoong Diyos. Yan. Nawa patuloy tayo na palakas ng devotional study na ito sa gabi ito at patuloy tayong kumapit sa Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang Diyos, patuloy mo kaming tulungan at alisin niyo po, Panginoon, mga takot po minsan nagawa ng aming isipan. Kung ito man ay hindi po ninyo nais, tulungan niyo kami na makita ang lakas ng iyong pong kapangyarihan. Pinupuri ka namin, patuloy mong pagalingin ng mga may karamdaman. Hindi ko po alam kung sino sa mga kapatiran na may sakit. Nawa iulat niyo ang inyong kamay at yung mga nangangailangan, o Diyos, kayo pong patuloy na umabot po sa kanila. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus.